Good morning po sa lahat. To all my dear followers sa mga kamigo, kamigra. Also to my co-FW co-workers of course. Again, thank you sa lahat sa walang sawang suporta. Lalo sa mga followers ko po sa mga foreign country. For example, like India. At top followers ko po yan, mga Indian people. Thank you to all my dear. God bless everyone and take care po to all everyone. So, regarding sa akong breaking balita, Pilipinas po, na super hot at what you call super hot anomalies regarding po sa blood control corruption po ng Pilipinas. Pakinggan natin ang what you call pagsalita ng balita Jimmy News Philippines po. Ito po. Sabi umano ng karamihan sa kausap nilang taga-DPWH para kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde po ang pera. Nakatutok live si Matthew Pulido. Sa gitna nga ng pagkakaipit, sa gitna ng mga issue ng mga questionable flood control projects, ay nagturo na ang mag-asawang Pacifico at Cesara Vizcaya sa ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa sinumpaang salaysay na isinumite nila sa Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Cesara Vizcaya ang 17 dati at kasalukuyang congressman, isang regional director ng DPWH, 5 district engineer ng DPWH, isang undersecretary ng DPWH, dating undersecretary sa ilalim ng Office of the President at isang direktor ng Unified Project Management Office. Ilan nila sa mga ito ay personal umano nilang inabutan ng pera para hindi maipit ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Ayon sa mga diskaya, 10 to 25% ng halaga ng kontrata ang hinihingi ng cash at walang resibong pinipirmahan. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang malapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Meron din nilang kickback na inaabot nila sa Chief of Staff o staff ng politiko. Meron ding binabanggit lang nila ng mga nanghihinging taga-DPWH. Lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. At sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Karamihan umano ng kausap nilang taga-DPWH ay sinasabing ang pera ay para kay House Speaker Martin Romualdez at ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang dating chair ng House Committee on Appropriations. Maging si dating Congressman Pillo, ilang beses umano binanggit kay Vizcaya na malapit niyang kaibigan si Speaker Romualdez at inaprubahan umano ng Speaker ang mga fund request niya. Sa tuwing umiinom kami sa Toy Story, sa BGC, at kaya sa Shangri-La Mall, sinasabi yung Pani Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Box Pagalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina. Binanggit din si Romualdez at ko ni Uswag Party List Representative Jojo Ang. Si Kong Jojo Ang naman, lagi rin binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at isabi ko.
Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa computation ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta, lumalabas na 25% ng halaga ng proyekto ang para kay House Speaker Romualdez at Congressman Elizalde Co. 5% ng parking fee naman ang para sa congressman na nabigyan ng proyekto ang distrito, 6% para sa Bids and Awards Committee, 7% para sa DPWH at tax na 7%. Ang matitira na lang daw para sa proyekto ay nasa 35 to 38%. Kaya kung 100 million pesos ang proyekto halimbawa, nasa 35 to 38 million pesos na lang daw ang panggastos para sa proyekto. Pero dito ni Diskaya, kahit kaunti na lang ang natitira para sa proyekto, nagawa pa rin daw nila ito ng maayos. Napilitan umano silang magbigay ng kickback dahil sa sobrang panggigipit ng mga nabanggit na politiko. 12 meters ang kailangan na ibuon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa ko ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. In-example ko lang ni Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair, kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang. Hindi kasampat na huli ni District Engineer at saka Regional Director. Paano po? Pati yung COA, kasampat din po ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo rito, 3%. Magpapakandahirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way unbelievable. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Umutang umano ang mag-asawang Diskaya sa ilang mga taga-DPWH dahil na-freeze na nila ang kanilang bank account. Noong isang araw lang, nagsahuli umano ng pera isang June. Driver ni Eduardo Virgilio, DPWH Regional Director ng Region 5. Itinanggihan ni Virgilio sa baykit na James ang pangalan ng driver niya. Ipapatawag sa Senate hearing ng driver ng DPWH Regional Director. Na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee. Kulang pa nga. Maliban kay Virgilio na Yan po ang ating balita today. Sa controversial masyado hot breaking balita ng Pilipinas regarding po sa what we call control flood project na corruption po. Ganyan po ang paano kumikita ang mga contractor at saka yung mga what we call contact o mga sabat po nila. Tulad ng mga DPWH po, for example, o congressman po. Yan po, magkasama-sama lagi po. Congressman, contractor, at saka DPWH po. Magkasama po yung tatlo po. Yan. Lalo na paggawa ng mga Ghost project po. Again, thank you sa inyo lahat. Mag-ingat. God bless everyone. Bye po. Quad morning again.